Ang contractors at nasa itaas pa daw po. So kung papayagan ba ng Pangulo din si Mayor Magalong na sumalang sa hearing po ng Kongreso doon sa kanilang investigation. Parang nasa kanya naman po yan kung siya pupunta sa hearing. At kung mayroon naman po siya maisisiwalat. Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Maraming mga anomalies din po ang natuklasan ng mga congressmen sa 2026 National Expenditure Program. Hindi lang po yung DPWH. Kung saan, sabi ni Representative Puno, meron ding nakita sa Department of Agriculture, DILG, PNP at DOH. Like yung sa PNP po, DILG, yung 8 billion firearms procurement po, and then 1 billion beautification funds ng DOH, tsaka yung reports po ng allocation for sales scheme sa budget ng Department of Agriculture para sa farm-to-market roads. Yusek, alam po ba ito ni Pangulo na? Or may idea na po ba ang Pangulo hinggil dito sa mga natuklasang bagong mga anomalya? Yung mga detalye po dito, mas maganda po talagang iparating sa Pangulo dahil paminsan-minsan po pag sinabi lamang po at walang detalye, mahirap po kasi agad na mag-judge. So, kaya nga po nagbigay na rin po ng utos si Pangulong Marcos Jr. sa DBM at sa DPWH para tignan mabuti, evaluate kung ano ba yung nangyari sa 2026 NEP at ayusin ang dapat ayusin. So, kung may iba pang mga ahensya na involved, ay ganoon din po ang magiging utos ng Pangulo. So, ibig sabihin, Yusek, magkakaroon din ng sweeping review dito sa budget ng DOH, DH, at DILG. Kung meron po talaga. Kasi ngayon po, kailangan lang tignan. Hindi pa po natin masasabi na talagang meron mga anomalyang naisingit. Thank you, Yusek. Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, clarification lang po. Yung sinasabi po kasi ni House Appropriations Vice Chair and Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez na sina Secretary Vince na lang yung dapat na pumunta ng Kongreso instead na ibalik yung NEP sa DBM. Is that a better way of fixing kung ano man po yung nakitang mali? Or kasi initially sabi nila ibabalik yung NEP eh. Kasi nakausap din po natin ang DBM at ayon sa kanilang legal department, kailangan po talaga na through errata sheets lang po. Hindi na po kinakailangang ibalik po ito sa presidente or sa DBM dahil naipasa na po ito sa Kongreso. So, yun po talaga ang dapat na proseso. Okay, so hindi po, kumbaga, it's not, hindi siya acceptable legally kung ibabalik yung NEP sa DBM. Is that it, ma'am? Yes, legally, hindi po sana ganon. Kasi madidelay po talaga masyado ang mga budget hearing patungkol dito. Thank you, Yusek. Follow-up question, Ace Romero, The Philippine Star. Yusek, if I understood it correctly, no, so the president is willing or ready to order a review of or a sweeping review of other agencies' budget kung may nakwitang questionable items. Okay, meron bang fears on the part of the executive branch that baka mas maraming makita along the way, magkaroon ng possibility na ma-delay and eventually reenacted budget? Napaka-hypothetical ng question but still, kung mangyayari man ito, mas magandang ngayon pa lang maayos na. So wala pa tayong fears na baka reenacted? Wala pa namang ganung Wala pa naman po. within schedule pa? Yes, opo. Okay, salamat po. Thank you. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, doon sa independent commission na binubuo, can you give us an idea kung gaano yung scope ng power niya? Meron po ba itong, magkakaroon po ba siya ng subpoena power para maipatawag yung mga taong nasa sangkot doon sa mga anomalya? Noon po ay sinasabi po natin na mukhang walang subpoena power pero ang nais po ng Pangulo sa nasabing independent commission ay mabigyan po ng lakas, mabigyan ng ngipin para po mas mapatupad kung ano ang mandato ng independent commission na ito. At nais po ng Pangulo na magkaroon po ng subpoena power ang independent commission. Yusek, mag-follow up lang ako doon sa ibang, pero doon pa rin sa anomaly. Reaction natin doon sa revelation ni Senator Marcoleta na mayroon na daw 2 contractors na nakaalis ng bansa
And do you consider this as a concern on the part of Malacanang? Sa ngayon po, since wala naman po kasing kaso pa na naisasampa, hindi po talaga natin mapipigilan ang sino man na umalis ng bansa dahil may freedom of movement po tayo at yun ay nirerespeto. At kaya nga po ngayon ay mabilis na kumilos si Secretary Vince, anisunod na rin po sa utos ng Pangulo. At nag-request na po siya for a lookout bulletin para po makita natin kung ano yung mga movement ng mga maaaring involved dito sa mga maanumalyang flood control projects. Yusek, isa na lang po. Kailan po ba papasok yung AMLAC dito sa mga pinag-uusapang flood control projects sa Anomaly? Ang AMLAC naman po kasi, they can initiate an investigation. Pero kung paano sila papasok, ay hindi na po nila ito dapat isinisiwalat. At baka magkaroon pa ng movement, no? Yung iba maaaring mga masangkot dito kung isisiwalat pa nila yung kanilang mga aksyon patungkol dito. Thank you po, Yusek. Follow-up question, Heidi Sampang, FEBC. Good morning, Yusek. Kanina po kasi sinugod po ng mga disaster survivors at environmental groups yung compound po ng mga Diskaya sa Pasig. Nagbato po sila doon ng putik at nag-spray paint po ng word na magnanakaw doon po sa gate ng St. Gerard Construction. May paghahanda or may panawagan po ba ang Malacanang para hindi po humantong sa Indonesia style of rally kung saan po doon laganap yung looting? Kasi po labis po yung pagkagalit ng mga tao and baka din po sa atin lumabas po yung galit ng mga tao through that way po sa mga nabunyag po na anomalies sa flood control projects. Hindi po na naisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. Sa mga kapwa natin Pilipino, ang pag-iimbestigang ginagawa po ng Pangulo, ang pag-uutos na imbestigahan lahat, ay para din po sa taong bayan. Pero hindi po ninanais na magkaroon ng kaguluhan dahil lamang sa may mga maling information. Dahil ito daw ay ginagamit para mas paalabin ang galit ng mga Pilipino. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Nais ng Pangulo ay maliwanagan lahat tayo kung ano nangyayari sa mga flood control projects at maibigay ang nararapat sa taong bayan. So, inuutos naman din po ng Pangulo sa mga concerned government agencies natin, sa mga law enforcement natin, na huwag niyo pong hayaan na mangyari po ito. Thank you, Yusek. Follow-up question, Ana Bajo, GMA News Online. Ma'am, follow-up lang po dun sa Independent Commission. When can we expect an executive order from the President regarding po sa establishment nitong commission? Finalizing na po. Inaayos na po. At may draft na po. But finalizing pa rin po sa EO. Last na ma'am, si Mayor Magalong last night, he said na he's very much willing to be part of that commission. May reaction po ba yung Palace? Hindi po tayo makakapag-salita patungkol po dyan. Depende po sa Pangulo yan kung sino po yung i-appoint niya bilang miyembro po ng Independent Commission. Thank you, ma'am. Last question, Chris Jose Remate. Ma'am, reaction lang po ng Malacanang sa report ng NTF-ELCAC na sinasamantala daw po ng communist rebels ang galit ng publiko sa usapin ng korupsyon para mag-recruit ng mga bagong members. Lalo na daw po yung mga kabataan tsaka yung sa vulnerable sectors. Kaya nga po, maging mapanuri. Yan po ang request natin at panawagan natin sa lahat ng kababayan natin, kabataan man o mga mature na mga katulad natin. Mag-isip po tayo dahil hindi po ito nadadaan sa dahas. At huwag po sanang gamitin ito kung ito'y naaayon sa report ng mga rebelde, ng mga obstructionists o mga kalaban sa politika. Hindi po ito kailangan gamitin para magalit kayo sa gobyerno o magalit kung kanino man. Magtulong-tulong po tayong lahat para masawata ang korupsyon dito sa bansa. Ma'am, so far, hindi pa po ito nakakabahala sa government. Yung mga ganito pong pagre-recruit na ginagamit ang usapin ng corruption. Since ito naman po ay naiulat na po ng NTF-ELCAC, monitoring po dyan. Okay, ma'am. Isa na lang. Follow-up Is that- question, Aba. Eden Santos, Net 24. Meron lang pong phone-in question.
Can I call a friend? Yusek, sabi po ni Mayor Magalong, bottom of food chain daw po ang contractors at may nasa itaas pa. Anong comment po ng palas at payagan ba ni PBBM na sumalang po si Mayor Magalong sa House hearing? Kung papayagan siya? Sabi po niya, bottom of food chain. Ang contractors at may nasa itaas pa daw po. So kung papayagan ba ng Pangulo din si Mayor Magalong na sumalang sa hearing po ng Kongreso doon sa kanilang investigation. Parang nasa kanya naman po yan kung siya'y pupunta sa hearing. At kung mayroon naman po siyang maisisiwalat, mas magandang pumunta po siya. Pero para pigilan siya or para ipo siya na umaten, parang wala naman po yan sa mandato ng Presidente, ng Pangulo. Thank you po. Thank you, Eden. That is the last question, Yusek. Para paigtingin pa ang pagbabantay sa kaban ng bayan, lalong hihigpitan ng Department of Finance ang approval process para sa mga flood control projects sa gitna ng issue ng mga maanumalyang proyekto. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wakasan ang mga tiwaling gawain sa pagpapatayo ng mga flood control projects. Sa ilalim ng mas mahigpit na approval process na inaprubahan ng Economy and Development Council Investment Coordination Committee noong August 12. Magsasagawa ng comprehensive review ng mga flood management projects ang nasabing committee at sisiguraduhing shovel-ready na ito bago pa man magsimula ang implementation. Layunin ng bagong hakbang na ito na siguraduhing wasto ang kalidad ng mga proyekto. Maging kapaki-pakinabang ito sa mga mamamayan at kalaunan ay maaabot ang long-term sustainability goals nito.